na hindi pa nag-iensayo, kinover kita nun sa ano Oo, di ba? oo, Sa oo. harutan kayo ng harutan. At saka, kumusta naman si Coach Tim? Kasi sa karamihan ng mga, actually, mga sumusunod sa PBA, sumusubaybay sa kanila, akala na itong si Coach Tim, itong napaka-stricto kasi pag sa games talagang nakikita lang, sumisigaw to, inaaway yung referee. Kumusta naman siya sa ensayo? Ganun din ba siya ka-stricto sa mga players niya? Kung gano'n siya stricto sa laro? Strict siya sa pagpapatakbo ng sistema niya. Pero ano rin siya, mabait din siya and talagang matulungin gaya sa mga baguhan. Talagang tinututukan din and nag-a-assign siya ng mga player para tulungan ako na makuha ko yung sistema niya at saka yung mga plays niya. And magaling din siya makipag-communicate sa mga players din. Yun din nakita ko sa kanya. Nagtatagalog ba siya or puro English lang? Puro English yun din. Nosebleed nga. Dinudugo ilong niya baga nakikinig sa kanya. At saka ibang style siya sa coaching, alam ko yung sa dati kasi yung mga ibang coaches, although hindi halata talagang kumbaga dinidiktahan nila yung mga players. Alam ko si Coach Tim kung lalo na dun sa viewing, dun sa mga viewing para sa mga tagapakinig natin, ang viewing po is yung pagkatapos ng laro na ni-record nila yung mga nakaraang laro. Pagdating po ng following day, yung buong team magkakaharap sila at binuview nila kung paano nilaro nila. Yung ibang coaches kasi dinidiktahan lang yung players, pero alam ko si Coach Tim nakikinig din doon sa mga players niya. Paano ba nang nangyayari sa inyo pagka meron kayong viewing ng mga games? Kunwari may sitwasyon siya na binibigay, tatanungin muna yung mga player niya kung bakit nangyari to or ano dapat gawin. Nagsasuggest siya or tatanong siya ng suggestion. Tapos magbibigay yung mga player one way nagipag-communicate talaga siya. At least yung mga player din natututo ring mag-isip na kung ano yung dapat gawin na na sitwasyon or kung may tatanong siya o dapat ano gawin natin dito sa isang play na to. Masasabi yung mga player, mag-a-approve siya o sasabihin niya o dapat ito gawin. Okay siya na coach. At saka yung kumbaga unique yung situation mo Sam dahil nung pumasok ka dun sa Alaska, inabutan mo pa yung championship nila, di ba? Ano ba ang situation na gaano kayo ka-tense nung pumasok kayo sa championship tapos nagsisimula ng matalo 1, 2, 3, 4 dun sa Pure Foods? Well, napakahirap kasi nandun ako, hindi ako makatulong sa kanila na niisip ko gusto ko tumulong pero hindi ako makatulong eh. Talagang nakita kong porsigido din sila and then ayaw rin nila magpatalo. Talagang sitwasyon na hindi rin napunta sa amin. So, okay lang yun. May mga rason naman ng ba't nangyayari yung mga ganun. Siguro dahil gusto maging mas gigil kayo ngayon, di ba? Mas gigil kami ngayon. Fiesta Cup. Pero ako nagtataka din ako dahi nung championship na yun, semifinals, kumbaga nagdaan kayo sa Barangay Ginebra tapos parang kayang-kaya 4-0 tapos waiting na lang sa Pure Foods at saka sa San Miguel Beer naghihintay na buong akala nga ng lahat mananalo doon San Miguel. Tama. So nung manalo yung Pure Foods sabi nila kayang-kaya ng Alaska to. Palagi mo may may naging factor din ba yung yung medyo baka may overconfidence din doon? Well, siguro parang sinabi nga ni coach na parang akala nila San Miguel na nga talaga yung makapasok. Kaya parang naiisip na San Miguel na. Pero nung pumasok yung San Miguel, Pure Foods. Siguro parang nag-iba kagad yung hindi kagad na yung tempo. Pero yung mga second game, third game namin, close fights lang eh. Talagang hindi lang talaga napunta sa amin yung luck eh. Naging lang talaga mas lang sa Pure Foods, mas pabor lang talaga. Medyo minalas. Yung sa mga interviews ko nga, nakausap ko si Willie dun sa third game. Sabi niya, bakit ganun kuminsan yung breaks na, di ba? Dun sa, yung kay Joe Devance, nag-fake tapos binigyan ng foul si Kirby Raimundo. Kumaga, nadikit lang. Dun sa third game, yung huling tira ni Willie, alam ko na nung na-foul siya, pero hindi na nakita ng camera. Pagbangon ni Willie, dumudugo yung ilong eh. Yun so kumbaga, tama ka doon eh. Yung, kumbaga, either way sana,
Pagkatapos nung game 3, baka mamaya alamang kayo ng 2-1 doon. Hindi natin alam. So, gaano kasakit ito sa mga players? Yung mas madali ba pagka yung kamukha ng game 4, tinambakan na. So, hindi masyado masakit. Pero yung mga close games, kamukha ng 1, 2, and 3, 1 point lang alamang. Mas masakit ba ito yung matalo ng ganito? Nakita ko sa kanila, mas mas gigil sila eh. Kinalimutan nila yung 2 and 3, bumalik sila sa 4. Yun nga lang talagang hindi talaga nangyari na manalo. Oo. Nakita ko sa mga player, kahit na nasa likod lang ako nila, gigil sila and hindi sila nawalan ng pag-asa na manalo talaga. Oh, at mukhang may sumisilip sa dito sa labas. Ito na ba si oo. So, tabi natin, sama natin siya. Itabi mo siya dito sa tabi mo, Eman. Kasama natin ngayon si Leia sa i-press mo yun sa ayan. Hello. Leia, magandang gabi at buti nakahabol ka sa Traffic pa naman sa Alabang. Oo. Galing kong Batangas. Medyo malayo pala pinanggalingan mo. Oo, sa Leia. Oo. Buti nakarating ka. Birthday pa. Kasama niyo ba ang baby niyo? Dahil alam ko birthday niya ngayon. Oo, nasa bahay lang. Nasa bahay lang. Oo. Mamaya pa kami magsa-celebrate. Maraming salamat at napagbigyan niyo kami dito. Bumati ka muna sa mga saan probinsya ka, Leia? Sa Bicol. O sige. Ay sa mga taga-Iriga, saka sa Davao. Yung kay mamang sa kay papang. Alaska na kami. Hindi na San Miguel. Bicolana ka ba? Pwede ka bumati ng nadinig tayo hanggang Bicol. Pwede ka bumati ng Bicolana ngayon. Malay na gabi sa Idugabos. Sa mga taga-Bicol. Napag-usapan namin, Leia, si Sam kapareho ko yung meron kaming Facebook pero ang totoo na yung asawa namin na gumagawa. So napagkwentuhan namin. Gaano kalaki ang participation mo dun sa career ni Sam? Dahil siyempre napaka-importante ng support ng asawa dito, hindi ba? Well, kasi yung nangyari kay Sam, siya naman talaga sabi ko sa kanya, lahat ng gagawin mo, nandyan lang ako para mag-support sa kanya. Kasi kasi siya naman talagang iniisip niya talaga yung career niya para sa family niya. Oo. So, yung mga nangyari sa amin this past few months, talagang pinag-isipan niya talaga yon. Nag-ano lang siya, nag-open up sa akin. Sabi ko, nasa iyo pa rin yung decision kung anong gusto mong gawin. Oo. Kasi parang, for me, syempre, kung ako yung masusunod, talagang, saka yung mararamdaman ko, talagang parang mas ako yung affected kasi kami yung palaging magkasama, nakita ko kung ano yung nangyayari sa kanya. Oo. Pero ayoko nang sabihin para hindi na madagdagan yung sama ng loob niya. Pero kasi kanina medyo nagkalabasan na kami ng konti lang naman ang sama ng loob. Pinag-uusapan namin kasi yung kumbaga 2007 sa pinaka-promising player, tapos hindi siya nabigyan ng break. Yung mga kasabayan niya, sila Joe Devans, nakakapaglaro na. Yeah. Si Santos, kaidaran lang niya. 28 lang sila pareho. Pero kita mo, pag-usapan na si Santos, national player na siya. Kasi pinag-uusapan siya, isa sa pinakamahusay na player sa PBA ngayon. Pero kumbaga, parang nakikita ni Sam, ano ba yan? Bakit ako hindi ako nabibigyan ng ganyang break? So ikaw rin ba, ganun din ang feeling mo na it's about time na bigyan ng break si Sam? Yeah, kasi for 3 years, kailangan talaga may mapakita na siya. Kasi every time na may game, uwi kami, di kami nag-uusap sa sakyan talaga. Kasi pinakikiramdaman ko siya, may sama ng loob siya. Palaging sinasabi, sayang kung ako nag-ano niyan, kung ako yung nagdepensa, ganito nangyari. Parang gigil siya. Siyempre ako, minsan, ako rin galit na sabi ko sa kanya, hindi na ako manunood. Talagang sabi niya, minsan sinasabi niya sa akin, wag ka nang manood kasi hindi naman ako gagamitin, gano'n. So, ano siya talaga, sobrang pag everyday na gano'n, nakasama mo siya, parang maawa ka na talagang sobrang gigil niya na. Kahit na anong gano'n, wala rin ako magagawa. Siyempre. It's beyond our control, wala na, hindi ko na control yung kung sinong lalaro, hindi ba? Yeah. Decision ng coach yan. Isa pang iniisip ko is yung, kumbaga, swerte si Sam na napunta sa Alaska dahil sa lahat yata ng team sa PBA, yung Alaska marunong gumamit ng big man eh. Napansin mo ba yun? Yeah. Yun din sabi ni Coach Charlie na isa rin daw sila sa pinakamagaling
puro ng big man yung ano, Yung Alaska. yung Alaska. Oo. Kahit na sina Bolado nga dati, yung sina EG File nagagamit nga. Oo, EJ File, Oo. Kevin Ramas, Bolado, yung mga Grand Slam nila, mga Kevin Ramas yung mga important. Ay, yung mga big man nun, hindi naman Mon Fernandez o mga sikat na big man, pero nabibigyan na lang break. So ikaw, Alea, ganun din ang ano, kumbaga, mataas din Yeah. expectations mo